Hindi pa tayo tapos. Nakukulong ko kayo dalawa. Anak ko! Patay kita na sa nila! Di ko alam kung nasan si Elisa. Hindi ka man nakunteto, ninakaw mo na kami! Kinuha mo ang anak ko! Oras na malaman kung may kinalaman ka sa pagkawala ng anak ko, hindi ko magdadalang isip na patayin kita. Here's a toast to us. Finally, nakuha ko na rin si Elisa para sa'yo. Gusto ko ibalik si Chelsea. Paano yun? Yung kaluluwa ni Chelsea, ilalagay ko sa katawan ni Elisa. Tuluyan na mawawala si Elisa at ang mabubuhay ay si Chelsea. Victor, may kailangan po kayo malaman. Si Lulu at yung attorney niyong si Millie ay magkapatid. Sigurado akong may masama silang balak, kaya kinuha nila ang loob niyo. Halika! Halika! Tara na, ate! Kaya naman natin siya takasan eh! Tara na! Ay! Magsibalik ka dito! Mapupulis ko kayo! Aray! Aray! Ang ibig mo sabihin, kaya nakipaglapit sa amin si Atty. Millie dahil may motibo siya? Opo, ma'am. Pinapalabas niyang tinutulungan niya kayo sa kaso ni Isel. Hindi kaya siya yung kumuha kay Elisa? Bakit? Nawawala ba si Elisa? Oo, Roman. Pero di namin alam kung sinong kumuha sa kanya. Hindi malayong sila yung kumuha. Kapatid niya si Lulu at si Elisa ang target nila. Pero saan natin siya hahanapin? Hindi ko alam ang bahay niya. May binabanggit siyang ancestral house, pero hindi ko naman nakuha yung address. Yun nga ho yung sabi ng katiwala nilang si Mang Sindong. Kung ganun, Roman, alam mo kung paano puntahan? Oo, Victor. Pero hindi ako sigurado kung nandun sila. Aray! Aray! Tom! May sasakyan! Tulungan natin siya! Tom! Aray! Tom! Anong update, Bok? Nag-surveillance na sila? Sige, sabihan mo yung mga kasamahan natin. Kopya. Nag-surveillance na sila sa sinasabing bahay ni Villaroman. Nandun daw ba si Atty. Millie? According sa surveillance, may tao dun at nandun yung kotse nila. Ano nagagawin natin? May plano na ba kayo? Pupunta na kami dun ngayon, Victor. Alam na ng mga naka-assign na pulis ang gagawin naming operasyon. Sama kami. Tara. Mama, dito na lang kayo. Sara niyo yung pinto, Mama. Mag-iingat kayo, ha? Mama, ilak niyo to. Dadan! Masakit! Masakit! Naku, kayo talaga! Kung di sana kayo nagpahabol, eh di sana hindi ako nagkaganito. Hindi ako napilayan ng ganito. Ang sakit, aroy. Aroy. Senyora, itulog niyo na lang po muna yan. Para po ninyo maramdaman yung sakit. Aroy. Hahanap lang po kami ng benda. Tulog po muna kayo. Makita mo na, tinulungan na natin, sinisisi pa tayo. Dapat di mo na tinulungan yan eh. Nakakaawa naman kasi siya. Nakakaawa. Ang lupit niya kaya sa atin. Kahit na tum-tum. Eh kapag napahamak naman siya eh, tayo rin yung makukonsensya. Tsaka totoo naman yung sinabi niya na tayo may kasalanan kung bakit siya na pilayan. Mabuti pa ikuha mo na lang siya ng yelo. Ayoko nga. Tom-tom? Sige na. Oo na. Roman, mag-iingat kayo ha. Kunin mo si Elisa. Dito na muna kayo. Kami na muna bahala. Ha? Sige naman. Sir, pasukin na ho natin. Iluna, Flor, agatin niyo! Sir, sir. Roman, mag-ingat kayo, Roman, ha? Okay. Sige na.
Ben, sa likod tayo! Move! Sa likod tayo! Go, 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 go! Bakit mo ginagawa yan? Dapat tumakas na lang tayo eh. Hindi naman natin siya pwedeng iwan ng ganito. Ayos naman siya. Naalala ko kasi yung sabi ni tatay na igalang yung mga matatanda, tsaka tumulong sa mga mahihina. Ayos yun kung mabait. Bakit, mabait ba yan? Kalimutan mo na talaga. Di ba nga laging sinasabi ni tatay, kapag pinakitaan mo ang isang tao ng kabaitan, susuklian niya rin to ng kabaitan. Oh, totoo yan? O bakit kay Chang Flora? Hindi naman epektibo ah. Eh, iba naman kasi si Chang Flora kay Senyora. Tara na ate, para paggising yan, wala na tayo sa tabi niya. Tara na. Ha? Halika na. Ate, hawakan mo siya. Hawakan ko naman. Nakakawala ba? Ulitin ko. Sige, ganyan na lang. Patawad niyo ako! Utusan kita! In the name of magnificence. Patawad niyo ako! Teka, sandali. Patay ka na! Mananagot muna kayo sa batas. Bok, kamusta dyan, Bok? It's a good thing I told you where I keep my gun. My God. Ano, pag nawawala anak nila, ako kagad ang kumuha? Ako lagi? Ano ba ako kasama? Izel, tandaan mo, hindi na magbabago ang pagtingin nila sa'yo. Kaya sayang lang pag nagpakita ka pa ng kabutihan sa kanila. Eh di mabuti nga na nakuha na ni Ate Millie si Elisa. I'm sure umiikot na ngayon ang mga puwet nila kakaharap din sa batang. Pero malamang nasundan na rin yun. Paano man naman nalaman? Yung pulis na tumutulong sa kanila, yung Roman, magaling yun eh. Pero sana talaga matuloy na yung bata. Para mawala na ng connection between Dolores and Victor. Pero tandaan mo, mahal ni Victor si Dolores. Kaya mas mabuti pa, pareho silang dalawa mawala pa. Sige na, kailangan ko daw umalis. Amin si Elisa. Okay. Ano? Kukunin mo si Elisa? Walalastasin ko ang leeg niya. Ibigay mo sa kapatid ko ang baril mo. Ano pang inaantay mo? Ibigay mo ang baril mo! Huwag siyang sasaktan. Umalis na kayo. Dali! Tumakas na kayo! Dumakay sa likod! Umalis ka na! Paano ka, ate? Umalis na kayo! Ako nang bahala dito! Roman! Ay! Oding! Saan ka nagpunta? Kanina pa ako nag-aalala sa'yo. Nagpunta na po ako kung saan-saan para hanapin si Elsa. Pero, pasensya na po kayo. Hindi ko po siya nakita eh. Hindi mo kailangan gawin yun. Alam mo, baka lalo kang mapahamak dyan kapag umaalis ka kung saan-saan ka pumupunta. Nakakonsensya lang po kasi ako eh. Ako pa po ang dahilan kung bakit nawawala si Elisa. Ako din, wala kang kasalanan. Huwag ka na umiyak. Ha? Kasi alam mo, mahahanap din natin si Elisa. Tinutulungan tayo ni Roman. Tsaka itong tatandaan mo, hindi ka namin sinisisi sa nangyari.
Okay? Salamat po. Pwede ko po ba kayong mayakap? Oo naman. Pwede. Sige. Mag-ingat kayo. Sir, anong update, sir? Sir, balita namin may nasusunog na bahagi ng bahay. Diyos ko, si Elisa. Victor, baka mapano yun si Elisa. Dolores, huwag tayong pahinganangan ng loob. Sa isa't isa lang tayo kumukuha ng lakas ng loob. Huwag ka mag-alala, may awan sus. Maliligtas ang anak natin. Bok, magpadala na kayo ng rescue. Bombero. Ate! Ate! Diba sabi ko sa'yo, I'll always protect you. I will never leave you. Elisa! Elisa! Elisa, anak! Elisa! Dolores? Dolores! Tulungan niyo ko! Dolores! Dolores! Ang ambulansya dito! Dali! Tulong! Bakit po ninyo? Huwag po kayo bibitiw! Bakit po kayo mawala sa amin ni Itay? Anak, makinig ka sa akin ha, makinig ka sa tatay. Hindi mo mawala ang nanay mo dahil mahal na mahal ka niya, hindi ka niya iiwan. Mahal ko rin po kayo, Itay. Mahal ko po kayo. Anak, tama na. Boss, malayo pa ba tayo, boss? Sir, kamusta do? Sir, konting bilis naman, oh. Tama na. And just like that, nabura na lang sa mundong to si Dolores. Sayang lang hindi pa nadama yung Elisang yun. Bakit mo ba ginawa yun? Hindi kita magets eh. Alam mo yung pagnanakaw mo ng pera, pwede pa. Pero ang pumatay ng tao, hindi na kita masakyan doon, Ezel. Si Dolores ang naging pinakamalaking balakid sa relasyon namin ni Victor. That's exactly why I dispatched her. Para mapunta na sa akin ulit yung asawa ko. At sa tingin mo, mababawi mo ha si Victor pag nawala si Dolores? Baka nakakalimutan mo. Itong nakaraan lang, ipinamukha niya sa'yo na tapos na kayo. Sa lahat ba naman nakalokohan ginawa mo sa kanya? Sa tingin mo, mapapatawad ka pa niya? Baka rin nakakalimutan mo, Odette. Wala akong ginusto na hindi ko nakuha. Kaya maghintay ka lang ng konti. Pag ako kumilos ulit, mababawi ko na si Victor. Kamusta na kaya si Victor? Ano kaya nangyari sa pamilya niya? Baka na naman po, nasave na po nila si Elisa. Kanina pa po sila nandun sa bahay ni Aling Lulu, di ba po? Eh, bakit hindi pa nila tayo binabalitaan hanggang ngayon? Hello, Victor? Oo, sige. Oo, pumunta na kami dyan. Sige.
Ano pong balita, Mrs. Guizon? Pupunta tayo sa ospital ngayon din. May nangyaring masama kay Dolores. Tawagin mo na si Ding, ha? Para makaalis na tayo. Kuya Ding! Base sa test results, pumasok ang bala sa kanang baga ni Dolores. Tumagos ito sa puso at tumagos din sa kaliwang baga niya bago lumabas ang kanyang katawan. Dok, gano'n to delikado? Actually, all gunshot wounds are lethal. Depende lang ang degree of complication kung saan parte ng katawan ng tao pumasok ang bala. In the case of Dolores, sa puso at baga niya tumama. So maaaring magkaroon siya ng problema sa paghinga. Ano na gagawin natin ngayon, Dok? Well, kailangan siyang maoperahan kaagad para gumaling kaagad ang kanyang mga sugat at bumalik sa lalong madaling panahon ang functions ng internal organs na tinamaan. Sige, Dok, gawin niyo lahat ng magagawa niya para bumalik siya sa ayos agad. Maraming salamat. Dok, itas niyo po ang inay ko. Bawal po siya mawala sa amin, Itay. Huwag kang mag-alala, anak. Gagawin ko ang lahat para makaligtas ang nanay mo. Salamat po. Sige, salamat. Ipapahanda ko ng operating room. Salamat po. Victor! Elisa! Ano nangyari kay Dolores? Kamusta na siya? Mama, inahanda na yung operating room para gawin na yung surgery niya. Eh, sino ko bang bumaril sa kanya? Wala pang balita si Roman. Pero malaking hinala niya na si Elmo ang bumaril sa kanya. Mga hayop na yun. Kapag nahuli yung mga yun, sana mapulok sa bilangguan ng mga hayop na yun. Pagkakataon ay kay ila sa nais makahanap ng buwan sa puso ng taong pinapangarap. Ano kaming mga walang muwan, hadip sa init ng pagmamahal, hus na di kailanman nanasap. Gabi-gabi kung ito'y ipagdasal, ngunit kailanman di mahahanap sa buhay kong punit-punit na pahina ng isang nobela. Pinagmumulan ng siyang luhang pumapatak at dumidikit sa lupa. Dok, kamusta ho si Dolores? The operation was successful. Natahi ko na ang sugat niya. Nagpapahinga na lamang siya sa ngayon. Maraming salamat, Dok. Salamat po, Dok. Kayo po ang savior namin. Pwede na po ba namin puntahan si Inay? Naku, Iha. Hindi pa pwede. Hindi kita pwedeng payagan dahil komplikado ang lagay ng nanay mo. Pero papayagan kitang masilip siya sa labas ng ICU. Ha? Puntahan mo na lamang siya doon. Pinadala ko na siya. Ha? Salamat, Dok. Thank you, Doc. Sige, sige. Thank you. Halika na. Mga bata, halika na. Excuse me. Ayan, ligtas na si Aling Dolores. Makakasama natin siya, Elisa. Isa na. Bakit ka umiiyak? May masabi ng doktor ligtas ng nanay mo? Akala ko po kasi hiyaw na po tayo ni Inay. Akala ko po susunod na po siya kay Chocardo. Lisa,
Mahal na mahal ka ng nanay mo. Kaya lalaban at lalaban siya para mabuhay siya at makasama ka niya muli. Ha? Anak, di ba? Maraming beses na natin to nalampasan. At sa awa ng Diyos, magkakasama pa rin tayo. Kaya mo, anak. Ilang araw lang din gigising ng nanay mo. At paggising niya, buo na tayo ulit pamilya. Kaya huwag ka na umiyak, ha? Mama, magdamag pa lang tayo nandito pero ganito na kalaki yung babayaran natin. Don't worry, anak. Meron pa naman ako na itabi sa savings ko. Ako na muna ang sasalo nito. Ha? Okay lang ba sa inyo? Actually, last money ko na yun, pero okay lang. Mama, pag nakaluwag-luwag ako, babayaran ko rin kayo agad. Hindi na kailangan, anak. Napakalaki ng kasalanan ko sa inyong dalawa ni Dolores. Ito lang ang alam kong paraan para makabawi ako sa inyo. Mama, kung may nagawa kayo sa amin noon, napatawad na namin kayo. Ang dami nyo na nagawa sa amin. Bawing-bawi na kayo. Panginoon, hindi po kami nandito para humingi sa inyo. Nandito po kami para magpasalamat dahil nilagas niyo ang inay ko. Lord, thank you po. Dahil kahit makukulit kami minsan, lagi pa rin kayo nandyan tuwing kailangan namin kayo. Sa dami na pinagdadaanan namin, hindi niyo pa rin po kami iniwan. Hindi po kayo mag-asawa sa pasasalamat sa inyo. Kung hindi po dahil sa inyo, wala na po ang inay ko ngayon at hiwa-hiwalay na po kami. Kahit hindi po namin kasama si Ate Josie at Kuya Tongtong ngayon, panatag po kami dahil alam po namin na binabantayan niyo po sila. Nasaan man sila ngayon. Critical ang condition ni Dolores. Ang sabi ng doktor, kailangan pa raw siya magtagal dito sa ospital. Victor, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Di naman tayo magkakaganito kundi dahil sa'yo eh. Bakit ako sinisisi mo? Sino ba yung sumama kay Chang Flora? Sino ba yung nagpumilit pumasok sa bahay na to? Di ba ikaw? Wala na tayong magagawa. Mananatili tayo sa bahay na to sa ayaw at sa gusto mo. Victor, bakit ka ba nandito? Kasi wala ka ibang matakbuhan, di ba? Your friends have turned their backs on you. Just say yes. Masasagot ang lahat ng gastos ng kabit mo at masisecure ang future ng anak mo.